Kasado na ang kick-off rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Ilocos Norte na dadaluhan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw. Kasabay yan ang pagsisimula ng campaign period para sa midterm elections. Ang update yan alamin sa Balitang Pambansa ni Daniel Manalastas sa PTV Live. Yes, Naomi, all set na nga ang opening salvo ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa pagsisimula ng nagaganap dito sa Ilocos Norte. At Naomi, inaasahang dadaluhan ito ng mga senatorial ball. Ito yung mga pambato ng ating administrasyon. Kahapon pa lang, abalang-abala na sa preparasyon sa venue sa Ilocos Norte Centennial Arena sa Lawag. Dahil election season na naman, Naomi, no? Naglitawan na nga yung mga tarpaulin, partikular ang mga pambato ng administrasyon sa Hatol ng Bayan 2025. Inaasahang daduluhan mismo ito ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas, ang kick-off rally ay magseset ng tono para sa kampanya ng administrasyon. Pagtitiyak ni Congressman Toby Tiangco na siyang tumatayong campaign manager ng Alyansa, ang kanilang Senate slate ay maalam sa governance, may kanya-kanyang track record, ay may napatunayan na o may nagawa na. Base sa datos na ilabas ng Alyansa, nasa higit 356,000 na boto ang nakuha rito ni Pangulong Marcos noong 2022. Katumbas yan ng 87.7% ng voter turnout sa probinsya. Kabilang sa 12 pambato ng administrasyon sa senatorial race, sina Congressman Erwin Tulfo at Camille Villar, incumbent Senators Bong Revilla, Francis Tolentino, Amy Marcos, Pia Cayetano at Lito Lapid. Former Senators Panfilo Lacson, Tito Soto at Manny Pacquiao, Makati City Mayor Abby Binay at dating DILG Secretary Benhur Abalos. At yan muna ang pinakahuling update mula rito sa Ilocos Norte. Balik sa iyo, Naomi. Maraming salamat, Daniel Manalastas.